Amen. Sa mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 42, day 4. Amen. So magbasa na tayo ng mga Bible verses. Revelation 10:2-3. And he had in his hand a little open scroll, and he placed his right foot on the sea, and the left on the land, and he cried out with a loud voice, just as a lion roars. And when he cried out, the seven thunders uttered their own voices. Ano ba sinasabi rito? Dito binanggit na nasa kamay pa rin niya yung scroll, yung balumbon. Pero sabi niya, maliit na ito. So maliit na yung scroll na nasa kamay niya. Ang ibig sabihin, yung malaking bahagi nitong balumbon na to, nitong scroll na to, nitong talaan ng ekonomiya ng Diyos ay nabuksan na yung malaking bahagi niya. So may natitira pa, medyo maliit na. So yun yung ibig sabihin, bakit lumiit yung scroll? Ibig sabihin, nabuksan na yung malaking bahagi niya. And he placed his right foot on the sea, and the left on the land. Yung paa niya, yung kanan, kanyang tinungtong niya yung kanang paa niya sa dagat, at yung kaliwa ay sa lupa. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin siya ay bumaba na mula sa sangkalangitan upang angkinin ang buong sangkalupaan na binubuo ng lupa at dagat. So wala siya ititira dyan, aangkinin niya ng buo yan. At kasabay nito, siya ay sumigaw sa isang malakas na tinig na katulad ng isang leon na umaatungal. Lion roars. Amen. At nang siya ay sumigaw, yun naman 7 kulog ay nag-utter din. Ibig sabihin, siya ay tumugon din ng kanyang sariling boses. Pero boses ano yan? Boses kulog yan. So sa isang banda, siya ay sumisigaw katulad ng isang pag-atungal ng leon. Sa kabilang banda, siya ay katulad ng 7 kulog. 7 kulog na nag-iingay, tumutugon sa kanyang sariling boses ng malakas. Thunder to, malakas to. Amen. So magbasa na tayo para mas maunawaan natin itong mga verses na ito. Revelation 10:1 also says that his face was like the sun. Surely here, close to his coming to the earth openly, he will not be like the morning star, which appears before the darkest time prior to dawn. So sa Revelation 10:1, binabanggit sa atin, ang kanyang mukha ay katulad ng araw. So araw ang binanggit dito. Siya ay katulad ng araw. Hindi binanggit na siya ay katulad ng morning star o tala sa umaga. Sapagkat kahapon binanggit natin na sa kanyang open na pagbalik, siya ay katulad ng araw. At sa kanya namang sikretong pagbalik, siya ay katulad ng tala sa umaga. So dito binabanggit sa atin, siya ay pabalik na openly. Kaya, ang mukha niya ay katulad ng araw. Pero bago yan, siya ay katulad ng tala sa umaga. Sapagkat siya ay bumaba ng sikreto, palihim. No? Pero mula diyan, siya ay bumababa na. Katulad ng araw, at ito ay ang kanyang pagdating ng hayag. Hayag na yan. Kasi araw yan eh. At kasabay niyan, hindi na, binanggit sa atin, hindi na siya katulad ng tala sa umaga sa gitna ng kadiliman. When Christ comes to take possession of the earth, his feet will be like pillar of fire. Here, pillars
indicate steadfastness. Fire here signifies the holiness of God, according to which Christ will execute His judgment upon the earth. Amen. So ano itsura niya? Yung mukha niya ay katulad ng araw. At ito ay tumutukoy sa kanyang hayag na pagbalik. No? At binabanggit naman, ang kanyang mga paa ay katulad ng mga haligi ng apoy. Ano yan? So sabi dito, ang haligi ay naglalarawan ng katatagan. So ibig sabihin, sa pagbalik ng Panginoon, kasi ang kanyang pagbalik ay magiging panahon ng paghahatol. Matatag siya dyan. Tama lang yan. Ang mga humahatol dapat matatag. Yung mga hukom sa lupa, matatatag yung mga yan. Hindi mo kayang anuhin yan, yung baguhin. Kung ano yung gusto nila, yun ang sasabihin nila. At yun ang hatol nila. Lalo pa ang Panginoon. Napakatatag ng kanyang paghahatol. Siya ay katulad ng haligi. Kasi ang mga haligi, hindi pwede matinag yan eh. Hindi gumagalaw yung mga haligi. Yung mga bintana, medyo gumagalaw yung pintuan. Pero ang haligi, hindi yan gumagalaw. Pag gumalaw yung haligi, delikado yung bahay. So siya ay katulad ng haligi. Ang apoy naman ay sumasagisag sa kabanalan ng Diyos. Ang apoy kasi malinis yan eh. Malinis ang apoy. Wala talagang bakterya yan, walang dumi. At kung lalagyan mo yan ng dumi, tutupukin lang niya yan. Ganun ang kabanalan. So ang kabanalan, ang pinakamalinis na bagay. Kapag merong mga bagay na hindi banal, tinutupok niya katulad ng apoy. At ito ay pagsasalarawan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik upang humatol sa sangkalupaan. Ang kanyang mukha ay katulad ng araw. At ang kanyang mga paa katulad ng haliging apoy. Amen. So today's reading na ako. Amen. This little open scroll in Revelation 10:2 and 8 is the scroll in 5:1 which only Christ is worthy to open and which he took out of the hand of God. Amen. Now it is in his hand. In 5:1, it was sealed. Okay. In 10:2 and 8, it is opened. The scroll has been opened because all the seals had been loosed. Here, being only a part of the scroll, it is called a little scroll. The main part of the scroll has already been revealed. Amen. So yung scroll ang pinag-uusapan dito, yung balumbon. Na doon sa chapter 5, iniyakan niya ni John kasi walang karapat-dapat na magbukas dyan. Hanggang sa in-announce nila na ang leon ng tribu ng Judah, ang kordero, ay karapat-dapat upang buksan yan. So na-solve yung problem. So binuksan siya. Okay. Pero pagdating dito, little scroll na siya na mula sa kamay ng Diyos, kinuha ni John. Mula sa kamay ng Diyos, kinuha ng Panginoon upang buksan. Amen. So dito, sinasabi sa atin na maliit na siya kasi yung malaking bahagi niya nabuksan na. So alam nyo kasi itong scroll, sumasabay siya sa paghahayag ng Biblia. Mula sa malaki, lumiit na siya. Kasi tumakbo na yung mga pages ng Bible, binabasa natin. No? Na sa simula, nakita ni John yung 7 tatak, 7 seals. At pagkatapos, isa-isa nabuksan yan. So nakita natin yung first 4 seals niya, nakita natin. Yan ay nilalarawan ng mga kabayo na iba't ibang kulay. May puti, may pula, may maputlang kulay, pale, at merong itim.
No? At yung apat na kulay na yan ay naglalarawan ng mga kaganapan pagkatapos na ang Panginoon ay umakyat sa sangkalangitan. So, yun yung ibig sabihin nyo. Kaya, yung mga item na yan ay punong-puno ng pagsasalarawan. Anong ang mga naganap, nagaganap at kasalukuyan nangyayari mula nang ang Panginoon ay umakyat sa kalangitan. At kung nagbabasa kayo ng Biblia o ng life study, maiintindihan nyo yan. Yung puting kabayo, sumasagisag sa Ebanghelyo. Na ibig sabihin, tuloy-tuloy na pinapalaganap ang mabuting balita. Itong mga nagdaang 2,000 taon, tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Lalo ngayon, yung mga multimedia, ginagamit na yan upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Bagamat marami rin mga napapanood dyan ng mga hindi maganda, sari-sari, kung ano-ano, pero ang kagandahan, nagagamit na yung multimedia upang ihayag ang Ebanghelyo. Diba? Yan ay puting kabayo. Yun naman pula ay sumasagisag sa digmaan. Hindi ba? Mula nung umakyat ang Panginoon sa sangkalangitan. First World War. Second World War. Diba? May Civil War. Mayroong mga war na international pero maliliit lang at may malalaki at tuloy-tuloy na nagkakagera. Walang panahon na sasabihin natin, walang gera ngayong panahon na ito sa mundo. Hindi. Tuloy-tuloy na palagi may gera. Hindi nawawala yan. At kapag may gera, mayroong pagdanak ng dugo, kaya pula yung kabayo. At lahat ng mga sinasabi natin ay mangyayari ng tuloy-tuloy hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Ano naman yung maputla? Yung maputla naman, yan ay ang mga panahon ng taggutom. Pag ang tao ay walang makain, mag-uumpisa siyang mamutla. Yan ay bunga ng mga famine, mga kalamidad, mga digmaan, at mga disaster na nangyayari sa mundo. Kaya nagkakaroon ng mga taggutom at mula sa taggutom, nagkukulay, maputla yung kabayo. Yan, sa maraming lugar ngayon nangyayari yan. At kapag may ganyan, anong susunod? Itim. Anong ibig sabihin yan? Kamatayan. Yan ang nagaganap. Kaya yung scroll lumiit na. At binuksan din yung ika-5 tatak at yung ika-6 at ika-7 at yung laman ng mga ika-7 ay kung ano-ano na. So ganyan yan. Kaya maliit na yung scroll. Amen. Christ placing His feet on the sea and on the land is the treading on them. And to tread on them is to take possession of them. This indicates that Christ coming down to take possession of the earth. So ano naman ang ibig sabihin nung yung paa niya, nilagay niya sa dagat, yung isa nilagay niya sa lupa. Ang ibig sabihin nito, siya ay dumating upang tamuhin ang buong sangkalupaan. Tatamuhin niya yan. Kaya nilagay na niya yung paa niya, tinungtungan na niya. Ibig sabihin, pagbaba niya, tumungtong siya. At yan ay nangangahulugan na kanya nang kukunin kung ano yung kanya. Kanya naman talaga yan sa kalupaan, dagat, lahat ng yan. Ginawa ng Diyos yan. Kaya sa kanya yan. At dadating siya, kasabay ng kanyang paghuhukom, aangkinin niya ang buong sangkalupaan. Amen. Only He is worthy to open the scroll of God's economy, and only He is qualified to possess the earth. In Joshua, God told the people that they would possess whatever part of the land the sole of their foot would tread upon. They were to walk through the good land, and whenever they set their feet, that would be their possession.
Amen. So ang ibig pala sabihin ng pagtapak, sa'yo na yan. Kasi sa Lumang Tipan, sabi ng Diyos sa mga Israelites nung papasok na sila doon sa good land, no, tapakan nyo yung lupa at lakaran nyo. At ang mga lupa na tinapakan nyo at nilakaran nyo ay magiging sa inyo. So yun ang sinabi ng Diyos. Ang ibig sabihin, pag hindi mo siya tinapakan, hindi mo siya nilakaran, hindi magiging iyo yan. Kailangan tapakan mo at lakaran mo. At maging ang Panginoon, yun ang ginawa niya. Pagdating niya, nilagay niya yung paa niya sa dagat, nilagay niya yung paa niya sa lupa, no? At ang ibig sabihin niyan, kanyang inangkin yan. At siya ay karapat-dapat na angkinin ang buong sangkalupaan. Kasi mana niya yan eh. Binigay sa kanya yan eh. Di ba? So una, karapat-dapat siyang buksan yung scroll. Pangalawa, siya din ang kwalipikado na manahin ang buong sangkalupaan. Kanya kasi yan. So based upon the same principle, Christ as another angel sent by God will come to tread upon the sea and the earth, for the earth and the sea have both been given to him as his inheritance. Amen. So, tatapakan niya yan. Baka lakaran pa niya yan. Kasi yun ang sinabi sa Biblia, tapakan mo, lakaran mo, para maging sayo. So, naalala ko nga isang kwento eh. May nagsabi sa akin eh. Yung mga kapatid, may isang lupa, gusto nilang bilhin, gusto nilang angkinin, gusto nilang tayuan ng meeting hall. Pero walang kasiguraduhan na makukuha nila. Alam mo kung anong ginawa nila? Pinuntahan nila, tinungtungan nila, tinapakan nila, nilakaran nila habang naglalakad, nagdadasal. So, tatanungin niyo ko, Brother Danny, nakuha ba nila? Oo, nakuha nila. At natayuan nila ng meeting hall. Nangyari naman yan. No, dahil meron din silang pananampalataya. So, hindi lang to physical na lakaran mo, tapakan mo. Kailangan manalangin ka at may pananampalataya ka at ibibigay yan ng Panginoon. Amen. So, although the earth and sea have been usurped by his enemy, and although he has been tolerating this for centuries, one day he will tolerate it no more, no longer. He will come to claim his rightful inheritance. Amen. So matagal-tagal din ang panahon, di ba? Na ang kaaway, inangkin niya itong karagatan. Karagatan, may umaangkin din dyan. Kaya nagkakagera din dyan. Di ba? Itong karagatan natin, may umaangkin dyan. Yun namang Hormuz, Strait of Hormuz, dagat din yan. Kung tutuusin, sa ano yan eh. Sa tao yan eh. Wala namang may-ari ng dagat eh. Ngayon, legally, ang mga pag-aari ay lupa. At yung baybayin mo, pwede mong angkinin yan. Merong sukat yan. Pero pag lumayo ka na, yan ay, libre na yan. Wala nang may-ari niyan. Pero ginagawa ng mga tao ngayon, inaangkin. Pero pagbalik ng Panginoon, hindi na niya papayagan yan. Wala nang aangkin ng lupa, wala na rin aangkin ng dagat. Sasabihin niya, tama na. Sobra na kayo. Kukunin ko na kung ano yung akin. Pagtungtong niya dyan, kukunin na niya yan. Amen. Revelation 10:3 says that Christ cried out with a loud voice just as a lion roars. A lion roaring is likened to a king's wrath. This indicates that Christ, as the king of the earth, is provoked to wrath. In the gospel, Christ spoke like a lamb, but in Revelation, he roars like a lion. Amen. So ano sinasabi rito? Ang Panginoon ay sisigaw. At kapag nadinig mo ang kanyang sigaw, ito ay katulad ng atungal ng leon. No? At ito ay sumasagisag sa hari. No? Sa hari ng buong sangkalupaan na sumisigaw. At kanyang hinahayag ang kanyang puot.
No, yung pagsigaw niya na yan at nilalarawan na ang kanyang pagsigaw ay katulad ng atungal ng leon, yan ay sagisag ng kanyang poot. Yung galit niya, oh, parang ganun. Sipin mo, pag ikaw, nandun ka sa isang lugar ng kagubatan at biglang may sumigaw ng ganyan at nakita mo yung leon, kikilabutan ka dyan. Amen. Amen. Ang Panginoon kasi, sa gospel, siya ay kordero. At ang kordero ay maamo. Di ba? Hindi siya katulad ng leon. Siya ay maamo sa gospel. Ang kanyang pagsasalita ay punong-puno ng kaamuan, kahinahunan, pag-ibig, at pagtitiis. Kaya maraming tao gustong-gusto nila yung Kristo na nasa gospel. No? At siya ay sinasagisag ng kordero. Ang kordero kasi isang hayop na hindi mabagsik. Maamo yan. At sa panahon na yung mga kordero, yung kakatayin na, inaalis yung kanyang balahibo. No? Hindi siya pumapalag. No? Hindi siya umaangal, hindi siya nangangalmot, hindi siya nangangagat. Wala, pinapabayaan lang niya. Napakaamo. No? So, ganyan ang Panginoon sa Ebanghelyo. Sapagkat sa panahon na yan, siya ay naglalarawan sa isang kordero na ihahain sa krus upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Napakabait, napakaamo. Pero, pagdating sa aklat ng Revelation, hindi na ganyan. Siya ay isang leon na umaatungal, mabangis siya. At ang kanyang paa, ay haligi ng apoy, napakatatag, at punong-puno ng kabanalan sa panahon ng kanyang paghahatol. Lahat ng mga bagay na hindi sa Diyos, mga pangre-rebelde, mga negatibong bagay, at mga bagay na sumasalungat sa kanyang kabanalan ay hahatulan niya. Amen. So chapter 3 mentions the words of the Lord's endurance. Endurance means toleration. But by the time of chapter 10, the Lord no longer exercised endurance. Rather, in his coming to take possession of the earth, he roars like a lion. So tapos na yung panahon ng endurance. Ang pagtitiis ng Panginoon ay umabot. Umabot na siya sa kasukdulan na tapos na ang mga pagtitiis, pagpapasensya, at pagpapaubaya. Tapos na yan. Panahon na ng paghahatol. Kaya siya ay leon na umaatungal na dyan. Tapos na lahat. Kumbaga sa hanggang dito na lang. At hindi na pagtatagalin. Hindi na niya pagtatagalin yan. Kaya, sabi dito, when Christ cried out with a loud voice, the seven thunders uttered their own voices. The seven thunders must be the ultimate utterances of God's full wrath. Verse 4 says, and when the seven thunders spoke, I was about to write, and I heard a voice out of heaven saying, seal the things which the seven thunders spoke, and do not write them. Today, we do not know what the seven thunders said, but one day we will know. Amen. So kasabay ng pagsigaw ng Panginoon, sumigaw siya. At ang kanyang pagsigaw ay katulad ng leon na umaatungal. Nagro-roar siya. At kasabay niyan, yung 7 kulog ay nag-react din sila. Utter. May utter rin siya. Malakas yan. At ang tugon na nanggaling sa 7 kulog
sabi rito, ay sumasagisag sa pinakarurok o ang pinakasukdulang galit, no, ng Diyos. Yung pag-atungal nung leon, yan ay sumasagisag sa galit ng Diyos. Pero sumabay yung 7 kulog. At yung 7 gulog ang pinakamatindi na ingay, no, na nagpapahayag ng napasukdol at sukdulang galit ng Diyos. At kung ano ang kanyang sinabi, isusulat sana ni John. Isusulat niya. Pero meron isang tinig, sabi, tatakan, lagyan mo yan ng seal. Ibig sabihin, isikreto yan. Huwag isulat. No, hindi niya sinulat kung ano yun. Pero naniniwala ako, narinig ni John. Narinig ni John kung ano ang sinabi nung 7 kulog na sumasagisag sa pinakarurok, pinakasukdulang galit ng Diyos. Nagsalita siya dyan. At hindi yan pinasulat sa kanya kung ano yan. Hindi natin alam kung ano yun. Huwag niyo akong tanungin, hindi ko rin alam. Sapagkat pinagbawalan si John na isulat. Kaya hindi na isulat sa aklat ng Revelation. No. Bakit hindi pinasulat yan, hindi natin alam. No. Pero sabi ng ministeryo, malalaman natin. Oo. So, sikreto siya sa ngayon, pero sabi niya, today we do not know what the 7th thunder said, but one day we will know. Suspense, one day. So, ano nga kaya yan? So, at kailan natin malalaman yan? Saan lugar sasabihin sa atin yan? Hindi ko rin alam. Pero tandaan nyo ito. Itong part na ito. Na sinabi sa atin. Hindi pinasulat kung anong sinabi ng 7 kulog na sumasagisag sa gitna ng pinakamatinding galit ng Diyos. Ano kaya sinabi niya? Panahon na yun. Ano nga kaya? No? Bakit ayaw ipasulat ng Diyos yung sinabi niya dyan? No? Pero sinabi ng ministeryo, malalaman natin to. Amen. So, ganda na lang tayo, ha? Huwag na tayo manghula. Verses 5 and 6 say, and the angel whom I saw standing on the sea and on the land lifted up his right hand to heaven and swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the things in it, and the earth and the things in it, and the sea and the things in it, that there shall be delay no longer. So maganda itong eksenang ito. Nung ang Panginoon ay dumating na, bago siya nag-execute ng judgment, bago niya isinagawa ang mga paghahatol, kasi ano na siya, galit na siya. Pero hindi siya gumawa. No? Tinaas niya ang kanyang kamay sa sangkalangitan. At siya ay nag-soar. At kumbaga sa parang sumumpa. Parang, di ba, sa mga lugar, bago ka magsalita, lalo sa court, taas mo ang kanang kamay, magsusumpa ka. Siya, tinaas niya ang kanyang kanang kamay sa Diyos, na sinasabing lumalang ng lahat ng bagay, ang lumalang ng kalangitan, at ng bagay na nandiyan dyan, ng lupa, ng mga bagay na nandiyan dyan, ng dagat, ng mga bagay na nandiyan dyan, na dineclare niya, hindi na pwede pang maantala. No, ang alin, ang kanyang paghuhukom, hindi na maaantala, hindi na madidelay. So, yan yung eksena. No, ang kalangitan, ano ang bagay na nandiyan dyan? Ang mga anghel. Ang sangkalupaan, anong bagay? Main things na nandyan, ang tao. At sa dagat ay ang mga demonyo. So, hahatulan ang buong sanlibutan. At ito ay pinahayag niya muna sa Ama. No? Ano ibig sabihin nito? Na ang Panginoon sa panahon ng kanyang pagbalik, no? sa panahon ng kanyang pagbabalik, siya pa rin ay anak ng tao.
na tumitingin sa Diyos bilang Diyos ng buong sanlibutan. Bagamat mataas ang kanyang posisyon, marami siya nakamit ng mga karangalan, subalit tumingin pa rin siya sa sangkalangitan. Amen. So the main item of the things in heaven is the angels. The main item of the things in the earth is men. And the main item of the things in the sea is the demons. After the sixth trumpet, there will be no more time of toleration in God's judgment upon the earth. Hence, the seventh trumpet is the most serious of God's judgment. It is God's answer in full to the martyred saints prayed in 610. So yung prayer ng martyr sa 610, I think ito yung fifth seal. Yung first four seal yan yung mga kabayo. Yung fifth seal yan yung prayer of the martyr. Yung sixth seal, yan yung earthquake. At yung seventh seal, yan yung pagsasagawa ng mga paghahatol. Yan ang pinakamatindi, yung seventh seal. At ang buong seventh seal ay kinapapalooban ng pinakamatinding paghahatol na dadating sa ibabaw ng sangkalupaan. Kaya ito ang mga kaganapan. At pagkatapos nito, maliit na lang yung scroll. Kaya lang, merong sikreto dyan na hindi sinabi rito. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga kaganapan. Panginoon, darating ang panahon na ikaw ay babalik muli upang hatulan ang buong sansinukob. Subalit kasabay nito, aangkinin mo rin ang buong sangkalupaan at ito ay magiging kaharian mo. Salamat, Panginoon. Lahat ng bagay ay may katapusan. Sa panahon na ito, Panginoon, bagamat ito ay pinaghaharian ng masamang isa, subalit darating ang panahon na kukunin mo ito bilang iyong mana. Panginoon, salamat sa mga pinakikita mo sa amin. Amen.